Magandang umaga po mga kabarangay. Kumusta po kayo? July 2 na po ngayon at napakaaga pa, 6:35 in the morning. At ganun din po, kumusta rin yung mga bashers natin, yung mga kapit toko po na ayaw na matuloy na ang halalan. Kaya kung makapag-bash po o makapambas sa mga content creator na kagaya ko, ay personal. Pag-usapan po natin. Po sa mga napadaan lamang po sa aking channel, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Yes po mga kabarangay, siyempre may gusto po na ma-postpone talaga ang halalan at meron naman pong gusto na rin na matuloy ito. Sino-sino po ba yung gustong ma-postpone ito? Natural lamang po yung mga nakaupo at yung nakakapit sa mga nakaupo ng mga barangay officials. At siyempre, lalong-lalo na, yan po ay mga walang ginawa. Ano? Baka kung gagawad ang mga yan, kahit isang resolusyon o isang ordinansa, wala silang naipasa. O baka hindi nga nila naiintindihan kung ano ang pagkakaiba ng ordinansa at resolusyon. Pero, siyempre, hindi po natin nilalahat. Ako, naniniwala po ako na napakarami pa rin po ng mga barangay officials na nakaupo ang nag-function po ng mabuti. So, wala pong takot ang mga yan, matuloy man po o hindi. Maidagdag lang pala po natin, ito pong si Remulla, DILG Secretary, ay talagang gustong-gusto po na ma-abolish na ang SK. At ayon po sa kanya, ito po talaga yung training ground ng mga korap. Alam po rin yung mga kabarangay, hindi naman po magagawa ng SK yan kung matino, lalong-lalo na yung kapitan. Yes po, maiisipang bang magnakaw ng bata, napakabata pa niyan kung matino ang kapitan. Mga kabarangay, malamang sa alamang, tinuturuan yan. Hindi naman gagawin ng bata yan kung hindi siya tuturuan. Ang ibig ko po sabihin mga kabarangay, kapag nagboto po tayo, pumili po tayo ng magiging kapitan, kailangan matino. Para lahat matino. Kung merong mga hindi magiging matino, ay iilan na lamang yan. Ang pinakamahalaga ay matino. Matino yung maihahalal nating barangay captain. Balikan po natin kung postpone ba o matutuloy talaga ang barangay election. At yung mga bashers po na nagsasabing postpone yan, 2027 na, o mayroon namang iba na nagsasabi po na 2029. At yung ibang mga bashers po natin ay sinasabi na walang basihan at haka-haka lamang. Yung sinasabi nating November 2, 2026 ang barangay at SK election. Mga kabarangay, siyempre po, panig sila doon po sa postponement. Kaya yung isip ng mga yan sarado na. May mga bashers naman po na nagsasabi na ang sabi mo noon, tuloy na. Bakit na-postpone? Ang sinasabi po natin, kahit ngayon, kahit po yung mga content creator po na mga legit, ang sinasabi po, hanggang walang bagong batas, mananatili ang umiiral na batas. Ngayon, ano ang umiiral na batas? Ito pong Republic Act 12232 na nagtatakda ng halalan sa November 2, 2026. Hanggang walang bagong batas, yan po ang iiral. So tuloy na tuloy po kasi wala pa ang bagong batas. Ngayon, kapag nagkaroon ng bagong batas, ayan, nagkaroon ng bagong batas na nagsasabi po na nalipat yung petsa, na-postpone yung November 22, yun, doon yung masasabi at doon po natin masasabi, mga kabarangay. Napakalinaw po, kaya lang, sa mga kapit-tuko talaga ay hindi po malinaw ito. Ano po? So, sa lahat po ng mga barangay captain, mga kagawad, mga SK na nagsisilbi po ng tapat sa ating barangay, sa inyong mga barangay, saludo po kami sa inyo. At nakatitiyak po tayo o kayo, kami, na kayo pong ay ibabalik sa pwesto. Lalong-lalo na yung mga matitinong barangay captain at mga kagawad. Pero pasintabi sa mga natulog lamang sa pansitan, sa mga naupo lamang at sweldo lamang ang hinihintay,
Yes po, babalik na kayo sa mga kangkungan.